Pangalawa, hindi ka lang magpapasakop sa kapamaraanan ng Diyos. Kung hindi, pipiliin mo ding yumukod sa Kanya. Ngayon na, hindi sa ibang araw. Philippians 2:9-11, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Kaibigan, darating ang araw, sa ayaw at sa gusto mo ay luluhod tayo sa Panginoong Hesus. Nasa iyo ang choice kung luluhod ka ngayon sa pagsamba sa Kanya o luluhod ka balang araw sa takot dahil nakita mo na ang glory at supremacy ng Panginoong Hesus. Pangatlo, kung gusto mo na ang Panginoong Hesus ang mag-drive ng buhay mo, ay you will choose to depend on God for your future. Pipiliin mo na ipagkatiwala ang iyong hinaharap sa Diyos. Bakit? Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari 5 years from now or 10 years from now. At dahil dito, pwede tayong magkamali sa choices natin na base sa sarili nating karunungan o pakiramdam. Naalala ko si Isaac, na-attempt na pumunta sa Ehipto kasi nagkaroon ng taggutom sa kanilang lupain. Alam ni Isaac na mayaman ang bansang Egypt. Kaya lang, ito yung sabi ng Diyos sa kanya. Sa Genesis 26:2, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Huwag kang pupunta sa Ehipto. Manatili ka sa lugar na ituturo ko sa iyo." Now, mayroon choice na pagpipilian si Isaac para sa kanyang future. Ang magtiwala sa kanyang karanasan at kaalaman o magdepende sa Diyos. Mamimili siya kung makikinig siya sa opinion niya o sinasabi ng Diyos. Kaibigan, praise God. Dahil naging tama ang choice ni Isaac. Nagtiwala siya na sumunod sa Diyos at dahil dito ay pinagpala siya ng Diyos sa gitna ng taggutom sa kanilang lupain. Sabi sa Genesis 26:12-13, nang taon ding iyon, nagtanim si Isaac sa lugar na iyon at masagana ang kanyang ani dahil pinagpala siya ng Panginoon. Nagpatuloy ang pag-unlad niya hanggang sa yumaman siya ng gusto. Grabe! Dahil sa sobrang yaman niya, ay nainggit na ang mga Filisteo sa kanya. Nawan tanong, sino ang nasa matinong pag-iisip ang magtatanim sa gitna ng tagtuyot? Wala! Pero si Isaac ay nagtiwala sa Diyos para sa kanyang future. Lord, alam mo naman tagtuyot ngayon at kailangan namin magtanim para may kainin kami. Kaya pupunta sana ako sa Egypt para doon kami maghanap buhay. Kaso sabi mo, dito lang ako, wag ako aalis. So magtitiwala ako sa iyo at ipapakita ko sa iyo ito sa pamagitan ng pagtatanim ko kahit tagtuyot. Ikaw po ang bahala magpabunga nito, Lord. At dahil sa pananampalataya ni Isaac, ay pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa pamagitan ng pagpapasagana ng ani ng tinanim ni Isaac. Kaibigan, meron bang inuutos sa iyo ang Diyos at tapos sabi mo ang hirap magtiwala kasi malabo ang sitwasyon? Kaibigan, sumunod ka sa Diyos dahil una, ito ay testing. At pangalawa, ito ay matalinong choice na gagawin mo dahil mapapabuti ang iyong landas. Narealize ko si Joshua ay ganun din. Nakita natin sa kanya ang tagumpay. Matagumpay nilang nasakop ang maraming bayan sa Canaan. Matagumpay niyang pinangunahan ng mga Israelita. Pero alam mo, narealize ko na hindi naman ito magagawa ni Joshua kung hindi ang Diyos ang sentro ng kanyang buhay. Kung hindi ang direksyon ng Diyos ang sinusunod niya. At dahil sa pagmamahal niya sa mga Israelita, ay nung malapit na siyang mamatay, ay pinatawag niya ang mga ito. Binigyan sila ng hamon ng pagpipili. Sabi niya sa mga Israelita na naging mabuti ang Diyos sa kanila. Pinaalala niya na pinakawalan sila ng Diyos mula sa pagkaalipin. Kaya sabi niya na sambahin natin ang Diyos sa tamang paraan. Hindi siya gaya ng mga Diyos-Diyosan. Kaya kaibigan, kailangan mo mamili ngayon. Naging mabuti ang Diyos na binigay niya yung kanyang nag-iisang anak sa iyo upang bayaran ang iyong kasalanan at aking kasalanan. Now, ito yung hamon ni Joshua noon sa mga Israel at hamon din sa ating ngayon ng Diyos. Sabi sa Joshua 24:15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod.
Kaibigan, nais ng Diyos na tanggalin mo ang anumang nagiging Diyos-Diyosan, ang anumang nagiging hadlang para siya ang mag-occupy ng puso mo ng buong buo. Gusto niyang tanggalin mo ang mga bagay na mas pinagtitiwalaan mo kaysa sa Kanya. Kaibigan, mamili ka ngayon. Isusuko mo ba ang buhay mo ng buong buo, 100%? O mananatili ka sa iyong Diyos-Diyosan? Ang ibig sabihin ng isusuko mo ng buong buo ang buhay mo 100% ay hindi mo gagawing additional ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Dagdag sa religion mo, dagdag sa credential mo, dagdag sa pastime mo, dagdag sa kaalamang intelektual, dagdag sa accomplishment mo, dagdag pogi points sa nililigawan mo. Mali kaibigan, ang Panginoong Yesus ay hindi pandagdag sa buhay, kung hindi siya ang buhay. Tatanggalin mo na ang sarili mo sa eksena at siya ang hahayaan mo mag-drive ng buhay mo. Kaibigan, may purpose ang Diyos sa iyo at meron kang destiny o tadhana. Pero para mo malaman ang purpose mo, ay kailangan mong hayaan na ang Diyos ang manguna sa buhay mo at magagawa mo ito sa pamagitan ng pagpili mo araw-araw na gawing priority ang Panginoong Yesus sa buhay mo. I-align mo ang iyong mga iniisip at sinasabi sa katotohanan ng Diyos. At pangatlo, hayaan mo na siya ang mag-drive ng buhay mo. At pag ginagawa mo ito, ay makakarating ka sa destiny na itinakda ng Diyos para sa iyo. Maaaring kinausap ka ng Diyos ngayon at gusto mo ding baguhin na ng Diyos ang iyong tadhana. Gusto mo na siyang piliin ngayon. Gusto mo na siya ang manguna sa iyo. Kaibigan, ito na yung pagkakataon mo para mangyari ito. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong mga kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito, ay patatawarin ka niya sa lahat ng iyong kasalanan. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan at kapangyarihang gawin ang kalooban niya sa iyong buhay. Kung ito yung nais ng puso mo, ay ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Kaya ngayon, binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na yung aking kasalanan. Tatalikdan ko na ang aking mga Diyos-Diyosan at ikaw na ang mabubuhay sa akin. Salamat at isang araw ay makakasama kita sa langit. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Henry Black KB, if you have been given a word from God, you must continue in that direction until it comes to pass. Even 25 years like Abraham. Kaibigan, hindi ko alam kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Hindi ko alam kung bakit huminto ka o kung ano mang pagsubok ang pinagdadaanan mo. Pero kaibigan, alalahanin mo na mahal ka ng Diyos. Hindi siya pwedeng magkamali sa magandang plano niya sa iyo. Piliin mo na magtiwala sa Kanya at hindi sa iyong pakiramdam. Ngayon na yung panahon ng pagbabago. Simulan mo siyang piliin araw-araw sa lahat ng area ng buhay mo hanggang matupad ang iyong destiny. At pag ginawa mo ito, magtatagumpay ka sa hinaharap. Tandaan mo na ang lahat ng choices mo ngayon ay magtatakda ng iyong destiny. Kaya maging maingat ka sa iyong mga choices. God bless.